nakita akong comment, alam mo sabi? Ano yan? Sabay nagyayanigan dyan sa kumpa. Okay, game. Ayan. So mga bibis, nandito tayo sa isa na namang episode ng magkwekwentuhan lang dahil sabay tayo na Jontis. Yes. So pag-usapan natin kung, kasi Dapat nandito nakita ko kami. sa comment, kayo ang gumawa May contribution kayo. Co-owner kayo. Sino ba gusto mo? Sing. Nakita ko May baka kasi, gusto Hindi kasi sila lang daw magkikwentuhan daw silang buntis eh. hindi kasi may nakita akong comment, alam mo sabi? Ano yan? Sabay nagyayanigan dyan sa kumpa. Nagyayanigan talaga yung term. Ano yan? Sabay kayo dyan? Totoo, ganon. Totoo guys, lahat ng bahay. All together na, boom! Hindi pa tayo buntis parehas noon. Planado. Ako kasi talagang gusto ko, di ba? Sabi ko pa, tara, sama mo ko kasi wala akong kasama magbuntis tsaka para may close siya, ganyan-ganyan. Okay, Teka lang, teka lang, mama. Panay kasi pakit doon, nadidistract ako. Ano bang ginagawa mo? Kasi tinitignan ko na yung buhok ko. Kasi bago yung buhok ko eh. Ito naman nagre-request na to, dati pa, na sundan na natin si Isla, para hindi na, isang hirapan na lang. So, ganyan. nauna siyang nagre-request bago tayo mag-usap? Oo, kaya tapos okay. kami na, sige, ano na tayo. Lalo kung mas na-push na, sige na nga, kasi gusto rin pala ni Bibis. Sige na, boom-boom pa. So, ayun guys, ang pinaka-storya kung bakit halos sabay kami kasi planado po talaga siya. Nauna pa si Pat, akala ko mauuna ako noon eh. So, hindi na kami nagkagulatan na mangyayari to. And salamat sa Panginoon Uy, hindi, na nabigyan tayo. Marami rin ako nakikita na sana all pag ginusto meron. So, hindi Hindi siya rin ganun. kasi nung bago si Kidlat at saka si Isla, ang tagal din, di ba, Yes. nating nakabuo. Tsaka may PCOS kasi ako. Ayan. Hanggang ngayon, meron akong PCOS talaga. So, nung nagpa-transvaginal ako, meron pa rin silang nakikitang mga polyps sa right ovary ko. Ang galing no? Pero nabubuntis ka no? Yes! Praise the Lord talaga. Thank you, Lord, talaga. Most of the hindi naman majority, pero parang karamihan din ng nababalita ko may PCOS. Hirap silang magka-baby. Ang hirap na. Actually, ganun yung sabi ng doktor sa kanya. Ang kailangan mo lang, buti yung kanya, hindi rin super lala. So, ang makukuha pa sa kanya, exercise, di ba, ma'am? Exercise talaga. Change of lifestyle talaga ang kailangan. Saan ba nakukuha yung polyps sa mamantikang pagkain? Sa lifestyle din eh. Food. Paano ang meaning ng lifestyle? Yung food mo, mahilig ka ba sa mga, basta mga food Genetics intake mo? din ba yan? Mas ano siya sa food eh, talaga. lifestyle. Sa Di lifestyle. ba ikaw may polyps ka din? Ginagawan mo ko ng sakit. Wala ko. Wala naman. Parang gusto niya may ibida rin ako na kwento. Wala akong Hindi, akala ko gagawin. kasi meron ka kasi mahirap ka din mabuntis eh, di ba? O, yun ang hindi ko alam. Akala natin Kaya baog nga, ka, di ba? nagulat kami. Itong pangalawa. Yung wow, pangalawa, ang bilis. Talagang blessed kami ni Lord. Thank you, Lord, talaga. Thank you, Pagdating Lord. dito sa ano na to. Palapakan natin. Thank you, Lord. Kaya natutuwa kami kasi imagine ninyo, ilan na ang bata ngayon? Mabi Biela, Isla, Kidlat. 5, 6. 4 sila ngayon, tapos si Sansan kasi anak nila, Si Sansan, nila Carlo, 5. tagkapit bahay namin. So sabi mo ng 5 bata rito. Ngayon may dadagdag na 2. Ngayon, naisip namin, kumakain kami nito, sabi niya, wala, dadagdag na naman ng 2 sa next year. My God. Ang bilis. Type my name on your screen. Hi, I'm Becky, join my scene now. Let's present at Christmas Eve. Oh, what a bad girl I have been. I'll gymnast down my throat. Look at me play with the big boy. Look at me spit on your toy. Like Cinderella, it's a visit, not the play. I'm concentrate. Please, daddy, teach my brain how to be. Lahat ng to na nakahain dito ay pinaglilihian ni Pat. Hindi ko na dinagdag yung akin dahil baka sobrang daming food. So, ano yung mga pinaglilihian mo, sister? Sabihin Ang mo mga sa amin. pinaglilihan ko guys ay adobong pusit, adobong paksiw na isda, adobong paang. Sabi nga ni mama, baka ang anak mo maitim. Kasi puro adobo. Tapos ito sa umaga, ito talaga nire-request ko. Ampalaya. Ampalayang palay na may itlog. Sarap! Kulang yan, love. Bakit? Dapat nandyan na ako sa gitna. Aray! Ikaw na nga, binanggit ka na nga, di ba? Paksiw. Ito nga, hindi ako yun. Pero tapos na tayo sa paglilihi, sister. Tapos na ako eh, pero gusto ko pa rin talaga. Pero ang sarap kasi ng kain sa buong pagbubuntis, di ba? Oo, parang ano siya, times 10 siyang masarap. Oo. Kaya kaya kong mag-diet noon eh. Kasi hindi ganito kasarap yung taste buds. Kaya nga ngayon mas masarap si Kong ipag... Uwa ka na! Uwa ka na! Oh. Huwag ka ng bugi. Oh, lalabas din po niya, din naman. Uwa ka na! Eto sis, ang tanong ko, since pangalawa na. Kasi guys, nagpa-stem cell banking kami. Pero yung stem cell banking na yun, pwede na yun sa siblings, sa magiging mga kapatid. Kayo ba, mag-stem cell banking kayo ulit sa pangalawa o okay na yung nauna? Hindi, wala kami nung unang stem cell banking. Wala si Isla. So, itong pangalawa, kukuhaan namin siya. Okay. Okay na isa?
Okay na daw yung Kasi mahal eh. Wala pang May nickname na, wala pa. May gusto si Keng na pangalan. Burgos. Yung isa is Bardagibar, yung isa Burgos. Sabi namin, kuya, ikaw na lang ang in charge mag-ano. Pangalan. Bilang pangalan, ayaw niya. Paabot mo ng palitaw, parang ang sarap-sarap ng pinaglilian mo. Alam mo, Diba? sa lahat ng to, ang pinaglihian ko lang ito. Pero Ano lang, Pat? itong mga to palitaw, ang sarap nga nitong pinaglilihian mo, sister. Ano ka ngayon? Ako kasi kay Kong, mas sweet ako nung kay Kidlat. Ngayon medyo galit ako sa kanya. Ayaw mo siyang ang makita? Hindi. Mas mabilis na ako mainis sa kanya. Kasi nung kay Kidlat, in love na in love lang. Ngayon ang bilis ko sa kanya mainis. Alam mo kung bakit? May kidlat na kasi siya na ano Hindi, na... nagpakulot ka kasi. Hindi, may kidlat na siya na ano eh, na dating parang sa akin niya lang nakukuha. Meron siyang ibang lalaki Meron ngayon. siyang ibang lalaki ngayon na doon niya nakukuha yung ano. Hindi naman ako nagselos. Akala ko ano ko yun. Oh, kulob yarn! Di ba mo naman ako nagselos sa anak ko? Kanina mo anak na nagselos. Mayroon kang mapagtutuunan ng yung ano mo talaga. Oo. Kay Kidlat never ako Nandun niya, nag- doon ako nakikita ko, doon niya nabubuhos lahat nung ano niya, nung love and care niya. So yung parang yung natitira. Parang hindi kita nabibigyan. Which is hindi naman mali, no? Nabibigay niya parang 100% kay Kidlat. Kaya yung natitira sa akin, parang puro puot na lang. Yung inis. Joke lang. Oh, grabe naman. Joke lang, Yung joke kawawa lang. naman pala. Joke lang, joke lang. Same tayo, Sing. Ako kay Keng, Parehas. Parehas pa rin. Play safe? parehas Hindi, hindi. Ayaw niya pa rin ako nung lumalayo sa kanya. Naalala mo kinukwento ko sa Sing? Na pag nawawala ako sa Ayoko. paningin niya, nagagalit. yung parang kahit nandyan siya sa kabilang bahay, basta nandyan siya sa kabilang bahay, ayoko siya yung nasa ibang lugar siya. So, lagi ko siyang tinitignan sa Life 360. Isipin mo Ganun nga, siya. di ba yung computer ko dati, computer room ko, katabi lang ng kwarto namin yun. Ngayon, sa pakiramdam ni Pat, tinuturing niya yung computer room na yun na parang nasa ibang bahay ako. Eh, nasa loob lang ng bahay yun. Eh, ako andyan lang ako sa may, ano dyan, Oh, akala ganun. ni Bin, nasa ibang bansa ako eh. Alas 3 naman na kasi ng umaga. Tagal ko rin naghihintay kasi. Oo nga, Tumatawag na akin. Kaya alam mo naman, ang diwa ko, buhay ng alas 3. Alas 3 ako nakiisip kasi doon din kasi yung mga... Nahihilo-hilo na yung ano ko yung kakahintay. Kaya pag tawag ko sa kanya, galit na. Alam mo, feeling ko kaya ako ganito tayo sa mga asawa natin. Kasi sa kanilang tayo nakakapaglabas ng, yung walang judgment ba? Kasi pag buntis ka, sa totoo lang, mataray talaga. Emotional ka. Emotional, may pagka medyo masama ang ugali. Naiintindihan nila. So yung pagiging vulnerable ko, no judgment. Saka yung comfort, makukuha mo sa Correct. kanila. Ultimo, kahit hindi kayo nag-uusap, nagkakahawakan lang yung dalawa yung paa. Alam mo yung gano'n Uy, nanonood? gano'n na kami. Diba? Gano'n na kami ngayon. Pag Diyan nasa na kami gitna si matulog. Isla. Okay na nga sa atin yun, eh. Basta magkaroon lang ng kahit hawak na ganun. Kaya siguro mahanap talaga tayo. Busy Pat, nung hindi siya buntis, di ba, Isla? Kung hindi siya buntis, sakto-sakto na lang yung ano niya sa akin eh. Yung hanap-hanap niya, yung ayaw Kasi niya nandiyan na ako si Isla rin. Oo, ngayon nung buntis na naman siya, bawal na naman akong malayo sa kanya. Hindi nagre-recover pa kasi ako noon. Iniiwasan kita kasi gusto kalabit ng kalabit eh. Kakapanganak ko lang. Tay tayo dyan, nanihira pa. Naawa ako sa Ganito. sarili ko. Maawa ka naman sa kapatid ko! May ganun ako. Kapatid ko yung pinabalatan mo eh! Tawa na rin siya sa sarili niya. Totoo yun. May ganun ako. Yung parang 3 months pa lang ako. Parang, Oh, hindi naman 3 months yung ma'am. Hindi ba po yan? Di ba nung 3 months? Bawal ka pa na kita. Hindi na nawa mo ito yung kapatid ko! Boy, ikaw rin. May palima ako. Gusto mo nga Masutan ka pala. Orbit Masutan din. ka pala. Orbit. Parang may nagbalita kasi sa akin pag normal, pwede na. Sabi ko ba, normal pa ba ito? Uy, hindi nasulit mo naman ang honeymoon stage natin. Okay na yun kung... 'Di ba? Pakyut ka ng pakyut eh. Ano bang ginagawa mo? Nice ko yung book ko. Alam nyo guys, kung sino ang nagpauna na kulot. Ang nagpasimula po niyan si King. Ewan ko sa dalawang yan. Lagi silang magkasabot sa mga ganyang ewan ko. Si Ken kasi may mga desisyon siya na biglaan. Yung makita na lang niya sa ibang tao, gagayahin niya. Kaya nung nakita ko siya na may nakulot siya, sinuportahan ko na lang kahit pangit na pangit ako. Hindi mo alam na nagkulot Alam din ko, siya? nandun ako eh. Nandun kami. Ako nagulat na lang ako. Pumasok, lumabas ditong street ko. Pumasok ng kulot. Sinidyohan ka pa ata. May video pa, akala ang pogi. Hindi mo. Pagka video, ang pangit! Ano yan? Hindi, alam nyo, ito nga na pagtanto naman namin ni Bossing. Kumbaga sa ano, lesson learned ba? First experience. Oo, may mga bagay na talaga na maganda sa iba.
Pero pag sa'yo na nilagay, kasi yung gumawa sa amin nun, magagaling yun. Sobrang Gumagawa sa mga gagaling ng mga artista yun. yun. So, Ba't hindi naman sa inyo na... yun nga yun, na hindi pala bagay sa itsura namin. Pero yung gawa nila, magaling kung titignan. Nag-uusap nga kami, kung titignan mo buhok lang, perfect eh. Pag sinama mo mukha, doon ka natalo eh. Kasi parang, ito nga yung isa sa pinaka-hit kong buhok kasi tagal ko ng buhok nito eh. Bakit ka ba kasi nagpaganyan? 2019, 2020, Alam mo, 2021, 2022, 2023. Parang ganito yung buhok ko until Alam mo mag-decide ko, ako magpa-long hair eh. Ang perfect na buhok mo, yung ang dami-daming nag-i-slow mo sa'yo sa TikTok. Anong part yun? Si After Daddy wedding? Yung kasal! Oh, yung daddy Daddy song! song. Ngayon, wala na! Wala nang nag-i-slow mo. Sabi, ay, totoo nga ang hair theory, sabi. Sabi niya, ang bilis naman ng glow down. Glow down Ano agad. ba naman yung glow daw mo? 3 buwan, hindi mo lang hindi isang taon. Di ba pag ganun pag bagong kasal? Dapat mga 1 year. Oo, 1 year. Sayang. Ibig sabihin, love, nung sa akin, napangitan ka rin pala. Ay, yung arte mo nung talagang, wow, love, ang gwapo mo. New you, gumagano'n pa siya. Alam ko na kasi yung mga reaksyon ng ibang Grabe yung tao, hype, mapapangitan. Kailangan may isang susuporta. Hindi mo na lang naging honest. Pero alam mo kung in fairness mas tsaka yan kesa... In fairness sa'yo, up here, ang galing mo. Kaliwa mag-load down. Ang galing mo mamili ng mas tsaka. Hindi na ako makapag-upit. Stay tayo sa branding. Ang galing mo pumili kung saan yung mas pangit sa current na yan. Alam mo pa kung anong mas pangit. Pababa. Pangit na pangit ka, no? Sa asawa mo. Kumuha ako doon si Kulob. So ngayon, paano mo susolusyonan niya? Iiyak. Okay naman mas okay ito kaysa dati. Hindi pa tayo tapos, wala pa! May mga bibis ka na. Hindi pa, Hindi ka Pagtas mo laitin! Ang pangit talaga birthday mo pa naman. Meron tayong nagigilt tayo na, paano yan yung panganay natin? Hindi na natin maaalagaan. Kasi meron na tayong, may ganun ako may ganun ka ba? May ganun ako. Pero mini-make sure ko na hindi siya mangyari. Na parang nasa isip ko lang siya. Katulad ngayon, ang nasa isip ko, hindi ko na kayang buhatin si Isla Boy. Kaya ako nag-Pilates workout na i-strengthen niya yung hips mo at saka yung chan mo para kaya mo pa rin magbuhat, malakas ka. Kasi nung nanganak ako, humina yung hips ko talaga as in. So medyo hirap talaga ako na buhatin si Isla. So ang ginawa ko, dahil nga ayokong mangyari yung bagay na yon, pinalakas ko yung sarili ko. Kain ako gulay, kain ako ng masustansyang pagkain. Talaga, buti ganun ang cravings ko. Tapos nag-workout ako na pwede sa buntis. Hindi ako hirap buhatin si Isla Boy. Tapos ang lakas ng hips ko. Ganun siya, kahit na lumalaki na to. Kasi mabigat mabigat siya eh. So, yun yung way ko talaga para maano si Isla. Ngayon, kahit sobrang bigat ni Kidlat, ito na, di ba? Buhat ko pa rin talaga siya papunta. Pag sinabi niya sa akin na, sabi niya, Mami, buhat daw papunta ng Pagdan. Pag pinakiusapan ko na, anak, ka na lang, lakad na lang. Pero Ayaw niya. pag nag-request pa siya na karga-karga, nagpapalambing na, talagang tinatry ko ang best ko na nakabuhat. Basta ang sabi naman ni Doc Arlene, pwede ka magbuhat. Basta kapag feeling mo napapagod ka na, stop na, higa ka na. Kasi may pakiramdam ako na baka pag nanganak na ako at nagpapadede na ako, may mga hila na siya na hindi ko maibigay. Pahilain niya ako na play. Ngayon kasi play mami, play nagpapadede ka. mami. Oo, ngayon kaya ko. Pagkapanganak ko, paano ko magpapaplay siya, inadede yung isa. Kaya Tapos kami gusto nandito eh. niyang Sus naman! Si Pat medyo, ngayon nga wala pa, medyo naiintindihan ko na siya kasi minsan may mga gabi tong umiiyak din talaga na, paano ko yung si Isla Boy, kapag ganito na, yung baby, kapag sinong uunahin ko. Kaya nandito kami. So, tulungan pa rin talaga. Si Keg naman, never naman ako nahirapan din sa kanya. Lahat ng i-request ko sa kanya, kahit mga madaling araw, gisingin ko lang siya. Tatayo talaga siya. Nasa ulirat siya. So, maaasahan ko si Keng sa lahat ng bagay, actually. Kahit sa pagpapaligo. Kasi nung time na nanganak ako kay Isla Boy, 3 months straight. Talagang yung routine niya, paliguan si Isla Boy, paarawan si Isla Boy. So, kabisado niya na yung ganun. So, pag nanganak ako, etong second baby, madali na lang Sa kay tingin Keng. mo ba ang second baby mo ipagkakatiwala mo, mas ipagkakatiwala mo sa asawa? Kasi yung una, ako kay Kidlat, talagang dalawa kami, hindi ko siya yung, sige love, ikaw lang. Talagang dalawa, parang tutok ako.
Ngayon, ang naiisip ko sa pagkapanganak ko ngayon, makaya kong ipagkatiwala na kay Kong. Kasi may isa akong iniintindi. Mas kaya ko siya ngayon. Kasi nagtampo sa akin si King nung unang month namin nung kay Isla Boy. Kasi ayaw ko ipahawak sa kanya. Parang ano ako, pre? Parang hindi ako tatay. Parang lagi lang ako nakaganyan sa bata. Ako nakatingin lang, tapos magaganyan. Huwag mo, madumi ka. Madumi. Anong gagawin ko dito? Hindi ka ba magtatampo nun? Parang umiiyak siya, parang... Ang hilig yung umiyak dalawa, no? Oo, lagi kaming ganun. Umiiyak kayo literal, yung may luha talaga sa isa't isa. Parang, natitiri-eyed siya, natitiri-eyed. Ito, umiyak Tayo, na i-try nga natin ng iyak. Ano kami, may yung mga deep talks ba na sa kunwari sa madaling araw, bago matulog, yung tahimik na ba? Tapos parang pag umiyak na si Patpat, doon talaga naiiyak din ako. Kaya minsan ako yung nagdadrama una. Kami kasi ni Kong, nag-uusap kami, pero never pa kaming naiyak. Oo, nag-uusap tayo, di ba? Pero yung naiiyak-iyak, kasi pag may gumanyang luha kay Kong, feeling ko Parang matatawa ka, ate. Oo, kasi hindi ako sanay, never talaga. Kahit siya sa akin. Nakita mo na akong nag-uusap tayong ganyan, sabay biglang lumuluha. Sa sobrang hindi niya pagka-showy, hindi ko nalalaman kung depressed na ba siya, may anxiety. Kasi si King, alam ko, kayong dalawa sa sobrang open niyo, kaya niya sabihin na, Mami, ganito. Oo, pag may problema ako, sa kanya ako naglalabas ng ano. Ikaw, kapatid ka niya. Paano mo nalalaman kung may problema siya? At ang tagal na namin live-in, pero nahirapan ako basahin siya eh. Ba't ako parang medyo ano ko siya? Nagsasabi naman siya sa akin. Pero ang nakikita ko sa kanya, kapag parang nagiging kulot-kulot na yung dito niya. Alam mo sis, may isang beses sa sobrang stress ni Kong, nung mag-EM na kami, pagbaba ko yung... Kulot? Ibig sabihin, pag yun... Umabot na sa doon. Ganun siya ka-stress na, anong iniisip mo nun? Tawang-tawa ako kasi umabot ka. Kasi... Hindi, natanggil lang yan. Baka nagkahalo-halo lang yung mga... Nagulo. Ngayon, naubos na niya yung dito niya. Yung ganun ko. Dito na rin sagot na anong iniisip mo? Dati kasi pati... Ayan o! Ayan! Tingnan niyo yung ginawa niya. Pakita mo! Dati kasi patilya Dati yan dito eh. yan. Hanggang sa nakakalbo na yung patilya ko. Tumubo na yung dito ko, lumipat na dito. Dati pati buhok sa kilikili kasama. Hindi niya kaya mag-multitask. Dapat, kung nagko-concentrate siya yung kagaya dun sa, sa challenge niya, di ba may challenge siya na ginagawa nila Burong? Yung Finding Wana. Yung ginagawa niya, yun, dun lang siya nakafocus. Pag meron akong ibang tinatanong sa kanya, hindi niya kayang sagutin. Oo, kahit free time niya. Hindi niya kaya, mamaya wala sa utak ko yan. Ganun siya. So, dapat, ngayon, natapos yung Finding One na pwede mo na yan ipasukan ng ibang pwedeng gawin o ganyan. Gusto mo talaga one at a time ka lang na kung anong ginagawa mo, dito ka nakafocus. Oo, hindi ko alam eh. Ganun eh. Tingnan ko baka pangit ka usap no. Pangit ka usap eh. Kaya nga ayoko na lang ng ano. Eh, yung observation nyo eh. Anong gagawin ko? Observation nyo Hindi, yan. pero ganun ka talaga o Eh, hindi? yung tingin nyo, eh, kung yun ang basa nyo, eh, wala akong ano dun. Kayo yan eh. Tingin nyo sa basa nyo sa akin yan. Ako, meron akong perception sa sarili ko. Ang ibang tao, meron ding perception sa akin. Ikaw, bilang asawa ko, iba rin. Kumbaga sa bawat mundo ng bawat tao, iba-ibang klaseng tao ka. Kaso nga lang, asawa mo na to eh. Hindi, pero ang punto ko, magkakaiba ng ng tingin sa'yo lahat. Ng Bawat POV tao, meron silang sariling version kung anong klaseng tao Totoo ka. nga, no? Totoo. Diba? Iba ako sa iba ka mata sa ni- kapatid, iba ka sa magulang, iba ka sa kaibigan. Ibang klaseng tao ako sa paningin nito. Lahat yan, may kanya-kanyang perception pagdating sa'yo. So, ayun, I'd like to think na ako, meron din ako sariling perception pagdating Sa sa sarili mo. akin. What you see is what you get lang, yun lang. Basta ginagalingan mo lang palagi, ganun sa mga kung ano man yung ginagawa mo yan. Sa tingin mo, Well said, sister, napapalo nyo na ba si Isla? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa Hindi kasi. pa niya naiintindihan yun eh. O kasi nag-start kami kay Kidlat na mapalo siya to. Na nakakatawa ngayon, kapag aakma na si Kong na kukunin niya, may kukunin siya, tawag-tawa ako kanina. Hawak niya na yung puwet niya, tapos sumatakbo siya. No! Oo, talaga? Oo, alam na niya kasi to kami nag-start eh. Kasi yun na yung parang titigas na yung ulo kapag hinayaan mo. So, ang usapan namin ni Kong, basta ikaw ang papalo. Ikaw Ako hindi. magko-comfort. Tapos yung Ako hindi paa ko niya, kaya sobrang talaga. ano pa, yung patakbo pa niya, yung pagilid pa. Oo, eh. Yung
Kaya niya hawak yung pet niya kasi sinisave niya. Tapos, no, daddy, no. Ibig sabihin na palo na siya sa puwet. Ay, ito kasi si Kong, kalukuhan, inano yung pampers, tinanggal pa para mas laramdam. Hindi, kung natuto naman, ganun talaga eh. Galing ngayon. Ang galing na Oo, galing niya ngayon. Ngayon, may takot na siya pag sinabing chocolate. Kari, gusto niya biscuit. One lang please, one. Gaganyan siya. Pag sinabi, okay, kukuha na nga ako ng stick. Wala na yun, hindi na niya susundin. Kasi may isa na siyang kinakatakutan. Unlike dun sa dati na hindi dinidisiplina. Minsan natatawa siya pag pinapagalitan siya noon, hindi niya alam. Nagalit pala yun. So ngayon, feeling ko sa second baby, kaya ko nang magpalu-palo. Kasi kay Kidlat, hindi ko siya kaya ngayon. Hindi ko alam Kami kasi ngayon kay Isla Boys, meron kaming Diyos ko, maano na kasi siya, mahilig na siya manggaya. Yung stage Gaya-gaya mahilig na na ng manggaya, salita. diba? So meron siyang narinigan ng bad. So kada may Ayaw siya. bad. Ang na-feeling ko, yung bad niya, ibig sabihin no. So naririndi na ako, yung tatay niya, unting kibot, bad, ganyan. Hindi, repetition talaga eh. No. Pero nawawala yan. Tapos hindi na sinasabi yung bad. Ganyan ba si Kidlat? Nawawala yung kari ngayon. Ang amats ngayon ni Kidlat, ang kulit mo. Pinilalambing ako ni Kong. Nahalik-halikan akong ganyan. Sa sobrang piko niya, inalis niya yung dede niya. Sabi niya sa tatay niya, ang kulit mo. Kasi ayaw niya akong lambingin Tapos ako ni galit. Kong. Galit talaga. Ang kulit mo! Tapos buong buo. Oo, kaya tawa kami ng tawa Kaya sabi ko sobra. tawa. Ngayon may nasiselos na siya. Ayaw niyang nilalambing ako ng tatay niya. Ayaw niyang sinasakal-sakal ako ng tatay niya. Ito naman Kasi trip. nakikita niya na Trip niya sinasakal eh. ka. Alam niyang, di ba tinuruan ni Kuya Glenn magsuntok-suntok siya? Galing niya magsuntok dito. Natutuwa Sinapractice to. niya. Ginaganyan ako lagi. Tapos, no! Tapos, uppercut ni Kidlat si daddy niya. So, tapos isang beses, Warrior yun, ha? may siya, baril-baril, di ba sila? Tinutok sa akin ito, talagang nagalit siya. So, talagang maano ang sa nanay ang lalaki, talagang ipagtatanggol ka niya, nakakatuwa. Ngayon ko nakikita yun sa 2. So, walang pwedeng makapanakit sa akin ngayon kasi nagagalit si Kidlat. Nung one ba ni Kidlat, siloso? Medyo. Medyo may frustration si Keng ngayon sa pagiging ama niya kay Isla Boy. Ayaw ni Isla na niyayakap ako ng Ayun, daddy hindi, niya. Island, dumidikit ako sa kanya. So sabi ko, Keng, tanungin mo na kay Kuya, na-experience niya rin. Na-experience mo rin ba yun? Ayaw ni... Ayaw ni Kidlat na yakapin mo si... Ayaw ni Kidlat na lumalapit ka kay B. Kaya kami nagkaroon ng group hug. Pabilihag nga kami, tawag na Kami, kami dun eh. pag ganon, o group hug na tayo, 3 na kami niyan. Tama naman, ganun naman yung O ginagawa ganun ginagawa family namin. hug. Kasi ang feeling ko, ang tingin niya sa'yo, stranger. Kasi sa buong... Grabe naman siya Hindi dyan. tatay, sa tingin mo. Hindi kasi feeling. Kapit-bahay, ganon, parang ninong, Kasi ganon. imagine mo sa 24 hours na pagsasama, ilang oras ang ginugugol mo kay Isla Boy? Sabihin mo Isa, nga... dalawa. Sa 24 hours, isa, dalawa. Ay, talagang kapit-bahay na, ka nga. na talagang ako yung nag-aano sa kanya. O mga ganun lang. Hindi naman ako magmamagaling na 8 hours nandun. Hindi kasi may ginagawa rin O, ako. edi stranger nga. Okay na yun. Trabaho ako Huwag ka eh. na masyado may expect sa bata. 2 hours lang kami. Then, tas after noon, tulog. Yung tulog naman kasi ni Isla, Diyos ko sa isang araw, 12 hours. Oo, grabe rin naman. 10 Ang hours. gising talaga ni Isla, hindi rin talaga ganun katagal. So, ngayon, hindi yung ka 2 kilala hours ni na yun, Isla? hindi, da talaga yun. Utal-utal. Da- Hindi ayun. ako nung kilala. Huwag mo sabihin yan, masama yan. Dada pa rin tawag niya sa akin. Alam mo, ganito yan. Dada pa rin yung tawag niya sa akin. Hindi kuya. Sa akin nga, tawag sa akin, Kong. Oo! Kong TV. Hindi, lagi kasi ako, Kong. Kong! Gaganon ako, di ba? So, pag minsan, ayaw makinig ni Kong kay Kidlat, sasabihin na niya, Kong, tell a story. Gaganon. Malala yun. Kong! Ano ka ba? Sabi, ha? Sino ba ako sa pamilya to? Papa mo ako. Bakit pa ang tawag mo sa akin, Kong? Si Isla yun lang na tingin ko nasa clingy stage siya, mami. Kaya parang kung sino ang lumapit sa akin, parang talagang, no, huwag kayo lumapit kay mami, ganyan siya. So pinapaintindi ko kay Keng na ngayon lang yan. Kasi, Pagdating ng 2, may ako ang lagi niyang kasama eh. Nagsiselos pala kayo sa ganyan, sa mga asawa nyo na ang anak malapit sa nanay. Oo, sasabihin niya sa akin, nabibwisit na ako sa'yo ha. Kaya ko yung ganun ko, hindi ko binubuhos kay B. Hindi, kumbaga parang pinipilit kong, sa akin ka sumama. Tapos may kasamang pambobola lagi. Parang bobolahin mo after mong dakutin. Ano yan? Di ba, kung na kay B, ayaw niya sumama sa akin. Pag ako sa kanya,
Ito, bigla akong kikwento. Tingnan mo to. Dito tayo. Merong mga toys At dito. saka tinutulungan din naman kita na para lumapit Merong mga sa'yo. toys. Kasi naawa na rin ako, kaya inuuto ko na rin na. Ganyan din ako. Ganyan din ginagawa ko, di ba, ma'am? Yung pagkukunin niya, tapos parang lilibangin mo yung term natin. Nalibangin mo kasi, di ba? Lagi mo ako tinuturuan na. Iba talaga si Isla Boy. Pag sumama na sa akin, lilibangin ko siya. Talagang gaganon lang yung saglit doon. Kasi, ma'am, yung parang akala mo kukunin siya nung kapitbahay ng mga Gano'n siya umarte talaga, ma'am. Tapos lalayo ko yun. Pag nilayo ko siya, talagang magwawala siya talaga ng ano. Ganun din naman si Kidlat King ngayon. Mami! Pero ito ang maganda naman kay Isla. Paghapon, talaga siya. Di ba? Pag oras ng labas. laro. Ay, ganun ka rin. Lalabas na kasi Pag golf cart time. Paglakad na, alam na nila na, ay, mga mami natin, hindi kaya itong part na to. Kasi pinaglalakad nila dyan pinagbabike nila. So, yun naman, ang hapon, sa tatay naman. Sobra. Doon naman ako kaya si Isla, parang mahal na mahal ko paghapon. Pero pag Mahal gabi, na parang... mahal. Hindi, mahal na mahal ko si Isla paghapon kasi mahal na mahal niya ako. Pero pag gabi talagang parang demonyo tingin niya sa akin. Pero sabi kasi nila, ang lalaki daw talaga, close sa babae. Ngayon, ang babae, close sa daddy. O, edi wala ka na naman. Ay, yun nga ang ginatakot ko eh. Parehas lalaki. Sa tingin nyo, iisa sila lahat ng school. Ako gusto ko talaga magkakapareha sila ng Kakasama sila. protektahan sila doon. Kayo ba? Hanggat maaari, kung kayang magkakasama talaga. Kasi maganda yun na magkakasama. Kung nabubuli ang isa, may tres back. Yun ang sa tingin nyo. Pag nabuli ang anak natin, ano kaya ang gagawin natin? Nabuli ng ibang bata Kasi pag magpipinsan, kaya nga i-disiplinahin pero ibang bata to Basta ako, sure ako, susuntukin ni Kidlat. Lagi kang magpa-fight back. Pag inaano ka, pag ikaw ang inaapi, laban ka. Ako rin gusto kong turuan yung anak kong gano'n. Diyan si Lolo Glenn niya, tinuturuan na siya mag-ano. Saka sa ngayon, hindi niya alam Akala niya suntok lang dahil Alam mo kung bakit? May nakita tayong post. Yung uniform ng anak niya pag uwi, wala, sira na yung mga butones, yung mga notebook na bago. Ay! Sinulat-sulatan, Mas gusto kong nasapok niya na lang yung Nakakaawa, may iiyak ka. Yung nambubuli sa kanya kaysa maranasan niya yung gano'n. Hindi ko ma-imagine na uuwi ang anak ko na sira ang uniform. Siguro kukunyatan ko talaga yung magnanay kung sino yung bata at saka yung nanay niya isama niya. Parang hindi mo makaya, no? Yung ganyang bumabalik siya sa magulang Anong klaseng magulang bang meron yung bata? Kaya kailangan yung foundation mo talaga sa bahay. Totoo. Sa bahay Okay. kasi makikita yun Kasi kung ang pagpapalaki mo sa bata ay marunong gumalang, marunong rumispeto kahit kanino, madadala niya yun sa ibang Kaso na, ma'am. Ang bata na nang bubuli, baka nakaka-experience din siya ng bullying sa Sa bahay. bahay. Paano kung naman, yung anak mo, siya naman ang bully? Ako niya siya sa akin, kasama yung tatay. Kasama yung tatay. So mag-usap-usap tayong mga nanay po. Ako hindi ko papalagan ng bata syempre, pero mag-usap-usap tayong mga magulang. Basta yun, wag mambubuli. Kasi pansin mo, di ba? Pag magaling ang bata, sino nanay niyan? Di ba? Sino tatay niyan? Ito kasi nang gupit ng tenga Ako nga, to yun nga yung sinasabi ko, grade... Tinanggalan ka ng tinga? parang grade 2, grade... Nawala anong grade na, pa ako? tenga. Oo, butol yung Hindi, tenga. ano yun? Uy, ano ka ba? Hindi, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Pero parang 7 yata ako nun, or 8. Pero hindi ko alam na mali yung ginagawa ko. So, ang ganda Anong nung... feeling mo nun? Anong feeling mo? Naglalaro lang, feeling ko naglalaro lang kami na parang pinang- sakit-sakitan na, tapos parang ayaw niyang ibigay. Pero tayo sakit-sakit. Parang ayaw niyang parang nangungulit siya, ginupit ko yung tenga niya. Sa mata ko, yun Wait lang yun. na, yung tinga niya gunting talaga o hindi Gunting na naman? gunting talaga, yung nangalahati yun dito. Nun. Anong ginawa sa'yo ng tatay, ng nagulang? Ang ganda nga yun yung sinasabi, iniisip ko kanina pa, paano pag ang anak ko nang bully? Nung bata ako, naalala ko, may mga ganun akong parang ako yung... Nambubuli. Pero sa mata ko kasi yun, hindi siya bully. Pero sa ating mga magulang, kung ang anak mo ay edad parang 7 siguro pababa or 8 pababa, may tamang approach dyan na hindi mo talaga sasabihin papagalitan ng... Alam mo, hindi mo papaintindi yung bully kasi hindi ganun pinaintindi ng nanay ko sa akin. Paano ka, Naalala ko paano ka, para dinisiplina sinasabi niya nun? na, hindi niya ako pinagalitan ng galit na galit siya na ganyan, ba't ganyan? Ba't mo ginupit? Hindi ganun yung atake niya sa akin Parang sinasabi Pag mo niya, ginupit yung tenga, grabe! Hindi nga siya, hindi siya Gets ko yung ganun. point mo. Iba-iba ang approach ng pagpapadisiplina. Oo, iba-iba talaga. So, yun yung dapat natin matutunan kasi feeling ko kung iba yung approach sa akin nung nanay ko na yun, baka tas yung pinagalitan niya ako o pinalo niya ako, baka paglaki ko mas naging bully ako Iba-iba ang bata. So, kailangan, kilalanin mo talagang anak mo para alam mo kung paano Paano mo mo siya didisiplinahin. pagagalitan. Ikaw ba ay nabully o nambubuli? Haba kasi leg ko nun So, Pero ako nambubuli kasi, ka? Di ba sinampal ka? nabuli. Sino nagsampal? Ano? Sa bahay, sabi niya, sinampal ako Suntok yan dito. Lalaki ka
Sugod si mama, sabi niya. Suntok siya. Wait lang, ano? Sinapak ako. Oh, wait lang. May mga time Ikwento na... mo muna, hindi mo sa akin nakwento. Gusto ko makinig. Ano, paano yung sinampal ka? Wala, nabully lang talaga. Hindi, Napaglaban lang. napadaan ka. Ano ba? Hindi, mga tropa ko yung mga yun eh. Nakabasketball Ano yun. yung tangina? Nagkita kayo sa mata, Oo, sinampal. hindi. Binuyo lang siya nung isang kaibigan namin na sige nga, suntukin mo nga yan. Tapos nung naglalakad lang ako, dinala lang ako, tapos sinapak ako. Uso Tapos talaga anong yan ginawa eh. mo? Ganun lang, sinapak lang ako. Hindi, anong ginawa mo? Ay, iyak ako. Lobo kay mama. yung sipong ko nun, no? Ah! Tapos punta ka kay Tita Jo. Tapos, Oo, sinugod sa bahay nila. grabe si Tita Jo, nanunugod talaga, no? Oo, nanugod yun ng talaga. Feeling mo, ganun kang mami? Feeling Kaya ko yung ganun gawin. ako eh. Kaya ko Ito, gawin yun sa sa tansya ko, parang sagad. Kaya mo manugod? Feeling Kaya ko ko rin manugod. ako. Confrontational kasi ako, kahit kunyari kila nanay. Talagang diretso ako na itong dapat, itong ganito. So pagdating sa anak ko, lalo ng mga ganyan, kaya ko yun gawin. So, baka yun yung mga naman ako kay mama, yung medyo matapang talaga. Kasi ako naman, nung nabubuli naman ako. Nabubuli ka o nambubuli? O wala? Hindi ako nabubuli. Never ka nabully? Never man experience? Basta iba-iba bawat tulad ng sinabi ko kanina, may iba-ibang perception ng bawat tao sa'yo. So, may grupo ka na ikaw yung binubuli, may grupo na ikaw yung bully, may grupo Oo, na tingin na ikaw to. yung pinaka parang walay dun sa grupo, may grupo na ikaw yung pinaka nakakatawa. Iba-iba yan, bawat lalo pag face mo mga high school yan. Alam mo, mag-uusap na naman tayo niyan. Kailangan natin ng advice sa isa't isa kapag ang anak na natin high school. Tsaka mga sex education. Yan nga. Yan, panibagong chapter yan ng pagiging nanay. Basta Paano natin pagka gagawin? 11 ni Isla, turuan ko na siya mag-condom. 11, gago? Oo, ika? Oo, 11 meron yan. Talagang yung mga nagkikiss, huwag ipakita. Kasi doon nag-i-start yun eh. Yung curiosity. Pero wag yung, ito nung bata ako, ginaganyan din ako, parang pag may naghahalikan, talikod ka. Parang sa ganung Mas way. na-curious ka? Oo, mas nakaka-curious ka. So, parang feeling ko, iwasan talaga silang, kung alam ano yung mga bubing may halikan, iiwas mo na talaga sila para Huwag hindi mo na lang dumating sa panoorin point. talaga. Oo. Oo. Hindi, tingin ko darating sila dyan. Hindi, parang natuto yata ako nung late na, kaya hindi Kayo na ba siguro nung ako grade tumangkad. 6? Hindi ah. Ba? College na ako. Ayaw na ako first year, second year high school, siya fourth year high school. Yung mga chismis nyo na grade school, grade 6, hindi Hindi, ang oh. tagal nyo. Na 20 years na ba kayo? Minus 5 na lang, 15. 15. Gagi, ang tagal na nun. Kalahati na ng buhay ko, si King ang kasama Higit ko. pa lang. 27 ka ba Higit naman? sa kalahati ng 28 buhay. Oo nga, no, higit sa kalahati ng buhay mo, kasama mo siya. Oh my God. Hindi ko talaga kaya tong minsan na-imagine ko pa nga lang na kung anong Minsan may ganun ka, di ba? May imagine. Ang nanay kasi may mga anxiety talaga Ay, yan totoo. Nagkaganon ka ba? Nagkaganon ako, as in. At ready ka ba ulit mapagdaanan yun ngayong pangalawa? Na-realize ko na part na siya eh. Oo. Part na siya ng Grabe na, pagiging nakakatakot. nanay. Actually, parang hindi pa nga ako tapos sa ganun eh. Na si Keng lang talaga ang nakaka-witness ng mga baliw moments ko. Buti na lang, nandyan siya talaga. At yung yung klase ba ng trabaho na meron tayo, na nandito lang tayo sa bahay. Imagine mo yung mga wala sa Ay, oo, totoo. Hindi nila kapiling, hindi nila kasama yung mga partner nila. Ang hirap nun, ti. Alam mo kaya hindi tayo maintindihan ng iba. Ba't nararanasan nyo pa yan? Ganyan buhay nyo. Kaya hindi mo rin sila masisi. Kasi paano pa sila? Na malayo sa pamilya, kasi nagtatrabaho, gipit sa So, pagaling ka pa lang, on the way ka na naman sa bago. Kasi mga anak ka na naman, ang hormones talaga. Sabi Nakikita nga, 2 mo yung years iniba ng hormones ko. Tigyawat ko dito, ang lala. Ibig sabihin talagang may nagbabago sa katawan. Pati yung mga leg ko, ayan na naman siya. Sabi ko, my God, sige, pag na naman, bawi na naman pagkapanganak uli. Yung ipinayat mo, yung lahat, diba? Pero natuto na rin akong i-embrace siya. Yung kasi part siya ng motherhood eh. Parang sa akin, parang Totoo privilege siya na, na-experience ko to. Na-experience ko tong ganitong ganyan. Ini-enjoy mo. Na-enjoy ko talaga siya. Kaya kahit sabihin mong maitim bato ko, ganun talaga. Nanay ako eh. Tsaka lalo nung na-experience ko na kaya ko naman siyang babawi pala. Ganun na lang ulit. Uulitin ko na lang yung routine na pinaggagawa ko dati. Para maano siya. Ang mahalaga, magkaroon kami ng malaking pamilya na hanggat bata pa. Kasi ako naman, ang plano ko, hanggang 3 lang kayo. Kami 4. Kasi 4? na-experience 4, ko 5? talaga kaming magkakapatid. Ikaw? 4. Sino asawa mo? Kasi sa akin 3. Pa-IVF mo na lang yung isa. Gusto mo magkambal tayo, mag-surrogate tayo? Pa-surrogate ka, sa iba natin ipalaman. Oo, pero egg cell Tas niya, ang gawin- sperm cell mo. Pwede yun, tas mamimili Pwede ka yun. kambal. Okay na ako sa 3, tas ipakambal 5. 5 sila. Pwede.
Yung pagiging malupit ng tatay ko, yun lang. Ako, yun yung feeling ko hanggang ngayon. Yung pagiging stricto niya, Sa pinaka nakaranas siguro si Kuya. ng pagiging, uy, oo, ako sumalo Si kuya lahat nun. talaga. Kasi takot talaga ako kay Papa eh. Nahambalos Kaya ka. feeling ko, nadadala ko yun papunta kay Kidlat. Pero hindi naman siya yung pangit kasi tingin ko in a good way siya. Kasi may idea ako paano ko siya didisiplinahin pagdating sa mga galaw niya. Minsan may mga galaw na siyang sablay na at this point of his age, pwede mo nang sitahin. At pwede niya nang magets na mali yun. Halimbawa, meron kami Nerf gun, tinutok niya saan? Sa muka. Bawal yun. Alam mo ginawa ko? Tinutukan ko siya, binaril ko siya sa tuhod para maramdaman niya na masakit yung ginagawa niya. Tapos, wag. Alam na niyang wag kasi masakit. Alam ngayon, alam niyang masakit yung Nerf gun kapag tumama sa'yo. What if wag mo tutok sa mukha sa mga laruan lang. Hindi, binaril ko talaga para maramdaman niya. Kailangan niya talaga ma-experience. Hindi ko alam kung gets niya yung idea na pag tinamaan pala tao nito masakit. Masakit. Kasi alam niya pag pinalo, masakit. So hindi ko lang alam kung dun sa part na ginawa ko na yun, nagets ba niya na, ay wag ko itutok kasi masakit. Parang sinasabi, kaya wag mo itututok. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung nagigets niya. Pero ngayon, hindi niya na ginagawa yun. Ako naman, sister, ang gusto ko yung pare, Holy Week. Nasa bahay ka lang, bawal masaya. Dapat nanonood ka lang ng mga Passion of misa. the Christ. Yan. Bawal gumala. Ganun naman yung tapos, kuwari Christmas, yung feel mo yung Christmas na pakiramdam na mag-ano ka, medyas, may regalo. Tapos pag Holy Week, ganung bahay natin dati, ramdam mo. festive. Yun yung iniisip ko, paano ko siya magawa kay Kidlat na alam niya na, Holy Week ngayon. Yung ramdam mo, Christmas ngayon, ganito ngayon. Lahat Pero ng nung mga- time na yon, mayaman kayo. Hindi. Mayaman ba yung bawal lumabas? Nung high school? Nung Holy Bawal Week? kayo lumab. Lahat naman ginagawa yun eh. Hindi niya gusto talaga niya. yun. May yun, manonood ka ng mga misa, no? After nun, mayroong quiz yun, tanong eh. Kaya memorize ko dati yung mga deadly scene. So, yun yung gusto ko namang Yung mga palabas madala. ng Yun yung gusto Itbulaga. ko- Oo. Yung Lenten special ng Itbulaga. Yun yung gusto kong madala. Kayo, so yun yung sa bahay nyo dati na gusto nyo madala ngayon sa pamilya nyo. Ano? Ako siguro yung talagang na nasa core memory ko na yung kahit anong mangyari magkakasama kami. Kahit wala kaming pera, kunyari kain kami. Gusto ni Papa lagi kami magkakasama. Hindi pwedeng hindi kami magkakasabay. Nang alin? Sabay-sabay Laging magkakasama. talaga. Nang kain. Kumain, umalis kami, simba kami, magkakasama dapat kami. Lahat Dinalakhan pwede. namin siya na ganun eh. Nadala nyo hanggang ngayon, ha? Oo. Tulog kami lahat, kakalampagin yan lahat ng ng plato. Sabado gising na. Kaya na. Alas 9 na. Para sabay-sabay kakain. Sabay-sabay Oo, kami. wala kaming choice. Gising kami lahat, kain kami lahat, kahit mga ano pa. Na ngayon tumanda kami, tingnan mo magkakasama kami magkakapatid. Kasama namin nanay tatay namin. Training na pala yun sa utak nyo na magsama kayo hanggang Magsama-sama pagtagal. kami pagtagal. So yun yung parang tumatak sa akin na ako, kahit may times na sama ba natin si Isla sa simba o tayo na lang dalawa magsimba. Kahit talaga medyo, so pag may bata medyo talaga di ba, madaming gagawin, daming dadalhin. Mahirap. Dadalhin pa rin namin si Isla kahit malikot siya sa simbahan. Basta lumaki siya na Sama-sama. sama-sama, nakikita niya yung simbahan, nakikita niya yung mga Yun yung tradisyon na parang hanggang paglaki ni Isla gusto kong madala. Hindi ako yung simba talaga. Wala naman kami Every pera Sunday. dati. Hindi naman kami nagsiselebrate ng kung ano. Kasi mahirap talaga kami dati. Ang ginagawa pa namin, wala kami pamasahe. Yung simbahan sa amin malayo. Si mama, pipilitin kami niya magsimba lahat. Kami kahit lakad lang kami. Tulad sagot ni Pat, magkakasama. Yun, sa simbahan, gano'n. So, ito yung sasabi ni Pat kasi nagtatanong to, sasama pa ba natin si Isla kasi isang oras lang naman yung gano'n. Ay, love, kailangan mo isama yan. Pero na lang, kunwari may nararamdaman si Isla, may sakit siya. Ako na nagsasabi sa kanya, huwag mo nasama si Isla kasi may sakit, gano'n. Pero simba talaga. Na-realize ko na ito yung mahirap na masarap na trabaho, 'di ba? Yung nanay. Sabi mo sa akin yun lagi Lagi ko sinasabi sa kanya na nakakapagod si Isla pero nakakawala rin siya ng pagod. Ganun yung mga anak namin. Nakakapagod siya kasi physically, parang nakaka-drain siya, ganyan. Tapos kahit tulog ka, minsan parang napapanaginipan mo, anak mo pa rin yung naiisip mo. Talaga siya, it takes village, nga sabi nila, na magpalaki ng isang bata. Super blessed ako na nandyan si King, tapos nandyan sila Nanay SP, nandyan sila nanay, may mga tumutulong sa'yo. Kasi kung ako lang, parang hindi ko ata kaya ng ako lang mag-isa. Oo, may mga- Kaya mo, pero Ang hirap. parang mababaliw. Kasi may mga nanay, sister, parang si Tita Jo, di ba? Na si mama yung nagtatrabaho, tsaka si papa nun eh. Pero si Tita Jo, di ba yung sabi nyo na siya ang naguhugas ng
plato, siya pa nagpapalit ng diaper, siya pa yung naglalaba, siya pa nagluluto. Paano yun, ti? Lahat talaga. Ako hindi ko ma-imagine na kung kakayanin ko yun na ako mag-sterilize, ako maglalaba, maghahain ng pagkain, nag-aalaga pa. Parang hindi ko kaya. Kaya masabi ko talaga na mga nanay, dakila talaga sila. Dakila. Lalo na yung mga nanay na hindi nagyayaya talaga. Talagang saludo ko. Hindi ko alam paano makompute sa utak ko paano nyo nagagawa yun. Totoo. As in, ang galing. Alam mo, sobrang yaman mo pala pag meron kang isang bagay na hindi mo kayang ipagpalit. Yun yung anak mo. So parang na-realize ko na, ay, parang inak na yung anak ko para sa, sobrang yaman ko pala. Iba talaga ang saya na nabibigay ng anak. So, nakakatuwa talaga na na-experience natin siya. Ikaw, Love, ano ang na-experience mo na kakaiba na naging magulang ka? O wala? Ikaw, Keng. Unexpected. na During your na-experience ko. fatherhood, parenthood. Ay, nung binata ako, hanggang sa ikinasal ako, parang sinasabi ko sa kanya, hindi ako takot mamatay labi. Kasi ako, lumaki akong nagsiserve sa Youth for Christ, sa SFC, di ba, sa church. So, parang may ako na hindi ako takot mamatay. Pero nung nagkaroon ako nung anak, sinasabi ko sa kanya, love, grabe itong parang binaliktad ako nito. Ngayon, ayoko na masaktan, ayoko na nahihirapan ako kasi lagi ko na nasa isip si Isla. Parang binigay niya sa akin ba sa utak ko hindi ko alam kung stress ba yun na talagang sabi ko pinapahirapan ako ni Isla talaga na sa utak ko Kasi ang dami ko ng bagay na hindi kayang gawin dahil sa kanya. Oo, Dahil takot sobra. takot ka na. Dahil naging takot ako. Kung gusto ko lang, andun lang ako sa safe kasi takot na ako masaktan, ayoko mamatay. Dahil gusto mong tumandang kasama yung mga anak Oo. mo. Yun talaga. Ikaw. Ang pagiging magulang kailangan super ka pala, ready ka pala talaga dapat. Hindi lang financially, pero pinaka-importante sa lahat physically. Part last year, until mga July, maganda yung katawan ko Medyo ngayon, bumabalik na naman ako dun sa mataba akong katawan. Pero ngayon, nagsisimula na ulit ako. Nung time na yun, ang kayang-kaya kong sumabay kay Kidlat, yung makipagsabayan. Ngayon na parang nagde-decline na naman yung overhaul na ko, parang nahihirapan akong maging active para sa kanya. Kaya ulit ako na, mag-gym ulit ako talaga ulit na pupusuhan ko ulit. Kasi nasa moment si Kidlat ngayon na kailangan niya ako lalo lalabas yung anak natin. Kailangan niya ako bilang Tsaka tatay ngayon niya. kasi takbo-takbo na trip niya. Yun pa. Eh, Nasa mas point ako na Spider-Man, hindi pwedeng mababa kumakapit yung sa ko, dingding. hindi pwedeng mababa yung testosterone ko pagdating sa yung ikaw, yung pagiging lalaki mo ba. Kailangan mataas siya, kaya makukuha ko yun sa gym So nakita ko kasi yung difference. Yun yung pinaka-importante sa akin ngayon. Kailangan makasabay ako sa energy niya. Na yun yung na-realize ko, hindi ko talaga pwedeng pabayaan yung katawan ko. Kasi parang dahan-dahan, nagle-let go na naman ako. Minsan nag-aaya siyang maglaro. Ilang lang, Pagod ka na. Pagod na ako. Na parang dapat hindi ganito. Dapat kaya ko makipagsabayan sa kanya. Kung hilingin niya buong araw, kasama niya ako na maglaro. Dapat kaya ko makipagsabayan. Kasi isensa ina-anticipate ko, lalo pag lumabas na yung susunod na Dalawa. baby natin. Siyempre, nakafocus so dapat ako dito ready ako physically dun sa magiging trabaho ko na yun. Bumabalik Nakita na. ko yan kanina kasi kanina si Kidlat non-stop makikipaglaro. Ngayon napapagod na siya. Ang favorite pa naman ni Kidlat si Spider-Man. Di ba pag gusto niya i-Spider-Man ng tatay niya, dapat sumasabit sa dingding, hindi na kanya kaya. Ayoko ng ganun. Gusto ko. Bigay-bigay. Parang kaya ako nag-gym last year in the first place para sa kanya. Bonus na lang yung maganda yung itsura ng katawan mo, yung pakiramdam mo. Pero ang pinaka-rewarding na part doon kasi yung sa mga anak natin, na kaya natin silang sabayan. 33 pa lang tayo. Ako 33 tayo. Kaka-33 ko lang ngayong araw. Imagine mo pag 40 ako. 7 32. pa lang si Kidlat nun. Kailangan, ilan taon si Kidlat? 9. Kalakasan Kailangan din ni malakas Kidlat pa ako nun. Hindi talaga pwedeng magpabaya. Hindi, ewan ko, hindi na. Magkaiba. Kumbaga ang hatian namin ni B pagdating sa ganyan, good cup, bad cup, yung hatian namin. So, siya yung good cup, ako yung bad. So, siya yung savior palagi kapag papagalitan mo na, ganyan. Dapat nag-iingat din siya sa kilos niya kasi merong taong nakatingin sa kanya. And gano'n namin hinahati yung responsibilidad namin pagdating kay Kidlat. Wala kami ni Kong na nag-uusap na love ganito ha. Ikaw wala yung nag-uusap. Kusa na nangyayari no Kong? Kuwari na may ginawa si Kidlat. Kusa mong ganito, feeling ko, kailangan na natin mapagalitan. Ganon. Hindi nyo siya malalaman gawin hanggat hindi nyo siya na-experience. Kayo ba nag-uusap kayo ng ganon? O dapat ganito tayo magpalaki ng anak? Mas ganun tayo May labi, ganun din, minsan.
mas okay kami na pinag-uusapan naman din. Kasi Pagpapalaki baka- kay Isla Love hindi, kasi talagang... baka mag-clash tayo. Oo. Kaya nag-uusap din kami pagdating sa... So, sa lahat, mas okay talaga kami di pag nag-uusap para hindi nga kami nagtatalo. Pero ngayon kasi sa pagpapalaki naman kay Isla, Ako pa yun eh. oo, kasi hindi pa talaga siya hindi pa naman siya napapagalit, hindi mo pa na Pero involved pa rin talaga involved ka naman sa lahat pa rin. syempre. Yun. So, ganun kami ni Keng. Okay, sa mga nagtatanong, bakit ang aga nilang nagja-gender reveal? Ilang months na ba? Ang dami ko nakitang ganong comment eh. Ilang months na ba? Yan ba't alam na gender reveal? So ngayon guys, meron na kasing NIPT na true blood nalalaman. Ang NIPT kasi ay non-invasive prenatal test. So, ano siya, non-invasive kasi through blood na lang ng nanay kinukuha yung ginagamit para matest. Malaman. Ang Kasi tinetest yan, niya talaga oo. doon ay chromosomal abnormalities. Saka umiihi kasi yung anak mo eh. So dumadali lahat sa dugo mo yan. Nakikita yung ano dyan. Parang ganun yung explanation. Yung fetal cells, yung cells ng anak, parang ilang percent ng cells ng baby, dumadalo yan, nasa blood yan ng nanay. Na detect doon kung merong chromosomal abnormalities and kung anong gender ng baby. So, as early as 10 weeks. 10 weeks. Malalaman mo na kung malalaman anong siya. gender. Pero kasi yung gender, extra lang yun eh. Bonus ba? Bonus lang yun eh. Ang kaya kami nagpapaganon, NIPT. nagpapakuha ng dugo, para makita kung okay ba yung baby. Kasi may 17 na yung premium nila, no? Oo, Parang nasa 17 na klase ng sakit na yung pwedeng makita ng Agad. as early as 10 weeks pa lang ha. Thank you Lord dahil lahat ng result namin ni Normal. Pat is normal. Pero paano pag nagtanong, paano kung may makita ka na abnormalities, anong gagawin mo? So yun ay preparation sa inyo mag-asawa kung paano nyo i-handle yung ganong case. Pag ang anak nyo ay may ganong kasi makikita nyo mismo anong klaseng sakit meron siya eh. Anong klaseng abnormalities meron yung baby. Tulad ng Down syndrome. Down syndrome. So, kung kari merong ganon, aalamin nyo ngayon kung paano mag-alaga. 'Di ba? Mapaghahandaan yung Yes. mag-asawa. Hindi kayo magkakagulatan. Sa awa ng Panginoong Diyos, normal lahat ng result namin. And ang bonus nun is gender. Kaya nakakapag-gender reveal kami ng 4 months, ng mas maaga. So yun guys! So, yun lang mga Vives! Maraming salamat, Pat Thank you and so Ken. much. Abangan Support. ninyo ang aming lumalaking pamilya. Sa tingin mo, sabay ulit tayo sa pangatlo? Isabay na, ito na natin. Ito, sister goals na to. Sister goals, isabay na natin to sa pangatlo. Pero mga 2 years, 3 years na. 2 years din. Madadagdagan pa usapan nyo. Thank you, thanks sa pag-invite ha. Madadagdagan Two Mga years. 2 years. Oh, 2 years. Thank you.